Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Lila, isang masayahing batang mahilig sa mga halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ang mga bulaklak sa bakuran at kinakausap ang mga ito. Sabi ng kanya lola, kapag may mabuting puso ang nag-aalaga sa halaman, lumalago itong mas maganda. Isang araw, habang naglalaro si Lila sa likod ng bahay, napansin niyang may kakaibang ilaw na kumikislap sa likod ng mga damo. Nilapitan niya iyon at nakita niya ang isang maliit na pinto na gawa sa kahoy, halos kasing laki lamang ng libro. Bakit kaya may pinto sa lupa? Tanong ni Lila. Dahan-dahan niyang binuksan iyon at laking gulat niya nang makitang may lihim na hardin sa loob. Puno ito ng makukulay na bulaklak na umiilaw, mga paru-parong kumikintab na parang bituin, at mga halamang kumakaway na parang buhay. Maligayang pagdating, Lila! Sigaw ng isang maliit na tinig. Lumitaw ang isang duwende na may berdeng sombrero. Ako si Pico, tagapangalaga ng lihim na hardin. Pinayagan kang pumasok dahil may mabuti kang puso sa pag-aalaga sa mga halaman. Namangha si Lila. Ang ganda naman dito. Pwede ba akong bumalik araw-araw? Ngumiti si Pico. Oo, pero may isang kondisyon. Huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol sa aming hardin. Kapag nalaman ng mga taong sakim, mawawala ang mahika nito. Nangako si Lila na iingatan ang sikreto. Tuwing hapon, pumupunta siya roon. Tinutulungan ang mga duwending magtanim at natututo ng iba't ibang klase ng halaman. Maging ang mga ibon ay kumakanta kapag nandyan siya. Ngunit isang araw, nakita siya ng kanyang kaklase na si Thomas. Anong ginagawa mo riyan sa likod bahay araw-araw? Tanong ni Thomas. Ngumiti si Lila. Pero hindi niya masabi ang totoo. Nagdidilig lang ako, sagot niya. Hindi naniwala si Thomas. Gabi-gabi, sinundan niya si Lila hanggang makita niya ang maliit na pintong kahoy. Ha! Lihim nga! Sabi niya, sabay binuksan ang pinto. Pagpasok ni Thomas, biglang nawala ang liwanag ng hardin. Ang mga paru-paro ay lumipad palayo, at ang mga bulaklak ay nalanta. Naluha si Lila. Pico, patawad, hindi ko naman sinasadya, hikbi niya. Lumapit si Pico at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kasalanan, Lila. Pero, matuto tayong lahat. Ang mga lihim na may kabutihan ay dapat pinangangalagaan, hindi pinagmamayabang. Nang tignan ni Lila si Thomas, umiiyak din ito. Pasensya na, gusto ko lang makita kung anong tinatago mo. Hindi ko alam na masasaktan ko pala ang hardin. Ngumiti si Lila. Sige, tulungan mo akong buhayin ulit ito. Sabay nilang tinanim muli ang mga bulaklak, diniligan at kinantahan. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang liwanag sa hardin. Mula noon, pareho silang naging tagapangalaga ni Pico. Aral ng kwento. Ang mga lihim na may kabutihan ay dapat ingatan at respetuhin. At sa pagtutulungan at kabutihan ng puso, muling sumisibol ang ganda ng kalikasan.